Magandang araw po. Ngayong Hunyo 20, 2024. Ako'y umaasa mga gili po naming taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido. Sa pagkakataong ito, aking sasagutin ang tanong ng nasa Jonas Bilog. Meron po silang tanong noong sa aking in-upload noong Mayo 2 dahil nabanggit ko po ang tungkol sa rapture. Kaya ang tanong ng nagtanong ay meron bang mababasa o saan ba mababasa sa Biblia ang salitang rapture? Mga giliw po naming taga-subaybay, mga katoto, isang napakagandang tanong ang itinanong po sa akin. Ako'y natutuwa at nagagalak ako. Marahil ang nagtanong ay isang mangangaral, isang tagapagturo, isang mataas ang pinag-aralan. Subalit, sa pagkakataong ito, dapat ang salita ng Panginoon ang siyang mangibabaw sa lahat. Sapagkat gaya po ng ipinahayag po sa atin, ipinagpauna ng ating Panginoon na ang kanyang mga salita ay ilalagay sa bibig ng kanyang mga susuguin. Kaya sa pagkakataong ito ay ikinagagalak kong sagutin ang tungkol sa rapture. Mga giliw po naming taga-subaybay, bago ko po sasagutin ay humihingi po ako ng paumanhin sapagkat kahapon ko lang nakita yung comment sa aking in-upload sa aking YouTube channel na aking inihayag noong Mayo 2. Kahapon ko lang nakita na mayroon po palang tanong. Kaya ano ang sagot? Ano ang aking sagot? Kukunin ko ang kasagutan dito sa isang aklat. Itong aklat na ito ay pinamagatang Holman Student Bible Dictionary by Karen Dacre, Johnny and Phyllis Godwin. Ito ay bigay sa akin ng aking tagapagturo noong nasa Bible School po ako. Ang nagbigay ay walang iba kundi si Brother Leslie S. Bland. Kaya ito ay ibinigay sa akin noong July 27, 2007. Kaya ano ang pakahulugan na ibinigay sa aklat na ito patungkol sa rapture? Dito po sa pahina 198, ganito ang pagpapaliwanag. Rapture may means either ecstasy or to snatch from one place and put in another. The Christian rapture
refers to the second of these meanings. Jesus will come again with those who have died in Christ and join them in the air with those Christians who are still alive. The word rapture does not appear in the King James Bible, but the concept does. Mark 13 verse 26 up to 27 and 1 Thessalonians 4:16 up to 17. The idea of rapture as spiritual ecstasy is first recorded in Milton on the morning of Christ's Nativity AD 1629. Sa makatwid, ayon po sa pagpapakahulugan sa rapture ay to snatch from one place and put in another. Aagawin mula sa isang dako at ilalagay sa ibang dako o sa ibang lugar. Kaya, ginagamit ko ang salitang rapture para ito ay maunawaan at ito ay ginagamit ng maraming mga ngaral. Kaya hindi po labag sa banal na kasulatan kung gagamitin ko man ang salitang rapture, sapagkat ang kahulugan ng rapture ay snatch, pag-agaw sa isang lugar. Sino ang aagawin? Ayon dito, yung mga dinatnang buhay. Kaya ang tanong sa akin, kung ang kahulugan ng rapture ay pag-agaw, nasa Biblia ba ang rapture? Pakinggan po natin ang pahayag sa unang Thessalonica 4:16 hanggang 17. Ganito ang nakasulat sa mga banal na kasulatan, mga giliw na taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido. Pakinggan po natin 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito sa Panginoon tayo magpakailanman. Biblical po ba? Nasa Biblia po ba ang kahulugan ng rapture? Opo. Opo, mga giliw po naming taga-subaybay. Ngayon, ang pahayag ng diksyonaryo ay ganito, uulitin ko. The word rapture does not appear in the King James Bible. Hindi raw nag-appear. Ibig sabihin, kaya malakas ang loob ng nagtanong kung saan mababasa sa Biblia, kung anong talata sa Biblia, kung saan makikita sa mga banal na kasulatan ang kataga o ang salitang rapture. Mga giliw po naming katoto,
Ang mahalaga, gaya nga po ng aking ipinahayag noong mga nakaraan na aking in-upload sa aking channel, kailangan pigain po natin. Halimbawa, yung lemon, yung orange, pigain natin para makuha natin yung katas. Sapagkat sa katas, doon natin matatamasa o matatamo yung vitamin na kailangan ng ating pangangatawan. Kaya doon sa katagang rapture, doon sa katawagang rapture, dito natin pipigain ang kahulugan. Ayon sa diksyonaryo, ang kahulugan pag-agaw. Kaya yung pag-agaw, nasa Biblia. Unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Ngayon, tanggapin natin na hindi natin makikita yung word for word na rapture. Pero ang tanong, nasa Biblia po ba? Nasa Biblia. Halimbawa, yung mga cellphone, yung mga gadgets na ginagamit natin, ginagamit ng marami, lalo na po sa panahon natin ngayon. Bata, matatanda, nag-aral, walang pinag-aralan, may hawak na mga cellphone. Ang salitang cellphone, wala po tayong mababasa sa Biblia. Maging ang mga naiimbento ng mga dalubhasang mga tao na mga pandigma, mga nuclear, mga missiles, wala po tayong mababasa. Anumang salin, wala yung nuclear, wala yung missiles. Pero, nasa Biblia, lahat ng mga kaganapan dito sa daigdig, lahat ng mga nangyayari dito sa daigdig, ipinauunawa ko po, mga katoto, mga giliw po naming taga-subaybay, lalo na sa nagtanong, lahat ng nangyayari dito sa sanlibutan, nasa Biblia. Ano ang katunayan? Pakinggan po natin ang pahayag sa Daniel 12:4. Ganito ang nakasulat sa mga banal na kasulatan. Ano ang katunayan na lahat ng mga nagaganap dito sa sanlibutan ay nasa mga banal na kasulatan? Kaya kung tagapangaral man o tagapagturo man ang nagtanong, kailangan magkaroon po tayo ng malawak na pananaw, malalim na pag-iisip, matyaga sa pagsasaliksik sa mga salita ng Panginoong Diyos. Pakinggan po natin. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman lalago. Mga giliw po naming taga-subaybay, meron po ba tayong makikita? Meron po ba tayong mababasa na salitang cellphone, salitang tablet, o salitang camera, kung ano man ang ginagamit ng nagtanong? Meron po ba? Wala po. Maging yung mga pangarap ng kasalukuyang pamahalaan ng kasalukuyang gobyerno, pangarap ng bansang Pilipinas na magkaroon ng mga missiles
ng nuclear. Bakit? Inaagaw yung ating teritoryo. Alam po ba natin yun? Kaya yung mga nuclear na yan, meron ba kayong mababasa sa Biblia? Wala. Pero bakit nagkaroon ng nuclear? Bakit nagkaroon ng mga missiles? Bakit pataas ng pataas ang mga gadget? Dahil mayroong pauna na salita ang Panginoon. Ano ang paunang salita ng Panginoon? Sa panahon ng kawakasan, sa panahon natin ngayon, lalago ang kaalaman, lalago ang karunungan. Kaya huwag po tayong magtaka. Huwag kayong magtaka kung bakit mayroong mga cellphone, bakit mayroong CCTV camera, mayroong mga iba't ibang mga gadget. Huwag po kayong magtaka. Ako'y sumasampalataya, alam ng Panginoong Diyos na magkakaroon yan. Dangan nga lamang, hindi ipinasulat yung cellphone, hindi ipinasulat yung nuclear. Bakit? Ano ang ipinagawa ng Panginoon? Ang pahayag ng Panginoon kay Propeta Daniel, tatakan mo ang mga salita. Bakit kailangang matatakan ang salita? Para makilala po natin ang mga tunay at mga hindi tunay na mga tagapangaral. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Naghahanap ng letra por letra. Ito ang diksyonaryo. Galing ito, bigay ito ng isang tagapagturo sa Bible School. Kaya mga magulang at mga kapatid, narinig ko kanina, ang sabi ng isang vlogger, huwag daw kayong makisama, huwag daw tayong makisama doon sa mga mataas ang tingin sa sarili. Nasa Biblia po ba yung sinasabi niya? Nasa Biblia. Di ba? Bakit ipinaiiwas tayong makisama? Dahil pagka naungusan mo yan, sasakit ang loob sa'yo, sisiraan ka. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, bagamat ipinagtatapat ko po sa inyo, bagamat hindi po ako knowledgeable sa mga gadget na yan, subalit ipinahintulot ng Panginoong Diyos na magkaroon ako ng channel sa YouTube, makapagpahayag ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng Facebook. Bakit? Para maihayag ang katotohanan, masagip ang mga taong nalilinlang, nadadaya ng mga naghahanap ng mga letra por letra sa Biblia. Kaya mga magulang at mga taga-subaybay, mga kapatid, ipagpasalamat po natin sa Panginoon, sa Diyos, ang lahat ng kapurihan. Sapagkat hindi ko inaasahan na mahahanap ko itong aklat na ito . Kaya bago ako nagbibideo ngayon, bago may upload ito, nahanap ko. Kaya tinignan ko yung Rapture, tamang-tama. Bigay pa naman sa akin ng isa kong tagapagturo na isang Amerikano. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Mabuti ang Diyos. Alam po niya. Kaya hindi tayo pababayaan. Kaya sabi ng Panginoon,
Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ilalagay ko sa iyong bibig lahat ng mga salita na dapat salitain. Halimbawa, nasa Biblia po ba? Meron ka bang mababasa sa Biblia na YouTube? Meron ka bang mababasa sa Biblia na Facebook? Halongkatin natin ang mga iba't ibang salin. Meron ka bang mababasa sa Biblia na Facebook? Meron ka bang mababasa na YouTube? Bakit meron yan? Bakit nagkaroon ng Facebook? Bakit nagkaroon ng YouTube? Bakit nakapaghahayag tayo ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng social media? Meron pang nagsabi sa akin Bagamat hindi ako dalubhasa sa mga wika ng iba't ibang mga wika. Halimbawa, napanood ito ng mga taga-Spain. Meron palang nakapanood minsan sa aking in-upload na Kastila yun. Nagtaka ako bakit saludo siya. Meron palang may nakapagsabi sa akin, di mo ba alam na merong apps na maiintindihan, matatranslate yung sinasabi mo? Ito na nga yung sagot ng Panginoon. Paano? Hindi ako marunong, hindi ako dalubhasa sa English. Hindi ako dalubhasa sa iba't ibang mga wika. Salamat sa Panginoon. Dahil sa paglago ng kaalaman, merong iba't ibang mga apps. Merong iba't ibang kaparaanan para ang kanyang mga salita walang maging dahilan ang tao sa anumang bansa na hindi makarating ang salita ng Panginoon, ang katotohanan. Kaya sa lahat ng mga tagapangaral, huwag nating tuksuhin ang Panginoon. Huwag tayong mandaya. Huwag tayong gagawa ng iba't ibang mga aral ng mga tao. Tandaan po natin, ihahayag ko ang mga kamalian ng iba't ibang mga aral. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido, huwag po tayong magsawa na subaybayan ang aking paghahayag ng mga katotohanan, ng mga pagbubunyag, ng mga pagbali sa mga maling katuruan. Kaya mag-like po tayo, i-share po natin, sabihin natin sa ating mga kaibigan, mag-subscribe po tayo. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Hanggang sa muli, abangan po natin ang susunod nating topic. Kailangan makumpleto yung ating langis para tiyak makasama tayo sa rapture. Nasasalubong sa ating Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at ibinabalik ko sa Kanya lahat ng kapurihan. Hanggang sa muli, magandang araw po ngayong June 20, 2024. Kahapon, nagpahapyaw po ako. June 19, kahapon, nagpahapyaw po ako sa aking pagla-live sa Facebook. Kaya maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.